Napansin niyo ba na ang isang bagay na dati natural at nagdudulot ng aliw tulad ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay parang nagmamadali na ngayon nakakadismaya o tila ba kakaiba at wala sa koneksyon? Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad upang mapanatili ang kanilang sigla, intimasya at kumpiyansa. Ang pinakagulat ko ay marami sa mga kalalakihang lampas sa 100 anyos ay hindi namamalayan na ginagawa nila ang parehong 7 pagkakamali, mga ugali na maaaring epektibo. Ilang dekada na ang nakalipas, ngunit ngayon ay tahimik na sumasabotahe sa kanilang kalusugang sekswal. Hindi ito malalaki at halatang pagkakamali, kundi maliliit at nakasanayang mga gawi na mas nakakasama kaysa nakakabuti sa yugtong ito ng buhay. Sa ating pagsasama ngayon, isa-isa kong tatalakayin kung ano-ano ang mga pagkakamaling iyon at higit sa lahat kung paano ito itatama. Matututunan ninyo kung paano ibalik ang sensitibidad, palakasin ang sarap at muling kumonekta sa inyong katawan sa paraang tunay na makakatulong sa inyo ngayon. At gugustuhin ninyong manatili dahil ang ika-4 na pagkakamali ang halos laging nakakaligtaan ng bawat lalaki, ngunit maaaring ito ang susi upang muling maranasan ang kasiyahang akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Bago tayo magsimula, kung nakikita ninyong may halaga ang ating pag-uusapan, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo malampasan ang mga payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin kung nakakatulong ang content na ito sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman, ang 0 ay magsasabi sa akin kung paano ko pa mapapabuti ito. Simulan natin sa pagtalakay sa isa sa pinakakaraniwan at nakakalitong paniniwala na hanggang ngayon ay nakaaapekto pa rin sa mga nakatatandang lalaki. Malamang ay narinig nyo na ito o baka ginagawa pa nga nang hindi man lang ito kinu-question. Unang pagkakamali, paniniwala sa mito ng semen retention. Maraming nakatatandang lalaki ang nahuhulog sa bitag ng pag-iisip na ang pagpigil sa paglabas ng semilya ay magpapalakas ng kanilang enerhiya, magpapatalas ng kanilang isip o magpapataas pa ng kanilang testosterone. Ang ideyang ito ay nag-ugat sa mga makalumang pilosopiya at pseudoscience sa internet. Bagamat may ilang ebidensya na ang maikling panahon ng pag-iwas ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabago sa hormone, ang katotohanan ay mas komplikado at mas makatao. Ang inyong katawan ay idinisenyo para sa natural na ritmo ng paglalabas. Kapag pinipigilan ninyo ang tungkuling iyon sa mahabang panahon, maaari itong humantong sa pisikal na discomfort, pananakit, sa balakang pabago-bagong mood at mas mataas na panganib sa mga problema sa prostate. Para sa mga lalaking lampas 60, ang mga kahihinatnang ito ay hindi lang abala. Maaari itong maging tunay na mapanganib sa inyong pangkalahatang kalusugan. Bilang isang doktor, idinidiin ko sa aking mga pasyente na ang malusog at katamtamang paglalabas ng semilya ay kapaki-pakinabang. Nakakatulong ito sa pag-regulate ng hormones
sumusuporta sa kalusugan ng prostate, nagbabawas ng tensyon, at maaari pang magpabuti ng inyong tulog. Ang pagpipigil nito sa loob ng ilang linggo o buwan sa pag-asang makamit ang isang mitikal na antas ng kapangyarihan ay kadalasang nagreresulta sa kabaligtaran, pagkadismaya, pagiging iritable, at isang malalim na pagkakadiskonekta sa tunay na pangangailangan ng inyong katawan. Ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng inyong kontrol. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ritmo ng inyong katawan, paggalang sa mga senyales nito, at paghahanap ng malusog at napapanatiling balanse. Isipin ito hindi bilang isang luho, kundi bilang isang mahalagang pangangalaga sa sarili, tulad ng pag-uunat o malalim na paghinga. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari itong magbigay sa inyo ng kapanatagan, sigla, at tulong upang mas maging konektado sa inyong sarili. Ngunit, kung kumakapit pa rin kayo sa ideya na ang kontrol ay katumbas ng lakas, marahil ay oras na para magtanong, ano-ano pang mga makalumang gawi ang maaaring tahimik na naglilimita sa aking kasiyahan at kakayahan? Baka magulat kayo sa susunod na pagkakamali dahil ito'y isang bagay na paulit-ulit na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki nang hindi nila namamalayan. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng parehong hawak at teknik sa bawat oras. Ang rutina ay maaaring maging mapagkukunan ng kapanatagan, lalo na pagdating sa mga personal na gawi na nabuo natin sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa pagbibigay kasiyahan sa sarili, ang paggamit ng eksaktong parehong hawak diin at galaw sa bawat pagkakataon ay maaaring tahimik na maging hadlang sa inyo. Maraming nakatatandang lalaki ang nananatili sa kung ano ang pamilyar, hindi namamalayan na ang pagiging predictable na ito ay isang mabilis na daan patungo sa desensitisasyon at maaari pa ngang makagambala sa kanilang kakayahang masiyahan sa pakikipagtalik sa isang kapareha. Ang katawan ay napakahusay umangkop. Kung paulit-ulit itong nakakatanggap ng parehong uri ng estimulasyon, masasanay itong tumugon lamang sa partikular na pattern na iyon. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas mahirap makaramdam ng sarap, maabot ang sukdulan, o manatiling nakatuon ang isip. Maaaring makaramdam kayo ng pagkadismaya, pagkakadiskonekta, o kahit na pagdududa sa inyong sariling pagkalalaki. Gayong sa katotohanan, ang kailangan lang ng inyong katawan ay kaunting pagkakaiba-iba para muling magising ito. Ang solusyon ay mas simple kaysa sa inaakala ninyo. Subukang magpalit ng kamay. Baguhin ang diin. Baguhin ang ritmo. Mag-eksperimento sa mga bagong galaw o kahit na gumamit ng mga ligtas at angkop na kagamitan para sa katawan. Hindi ninyo tinatalikuran ang kung ano ang gumagana. Pinalalawak ninyo ang inyong kaalaman. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng inyong nervous system at pagiging present ng inyong isip. Tulad ng paglakas ng inyong mga kalamnan, kapag hinahamon ninyo sila ng mga bagong ehersisyo, ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay nagiging mas mayaman kapag pinapayagan ninyo ang inyong sarili na tuklasin ang mga bagong sensasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging bago para lang masabi. Ito ay tungkol sa pananatiling nakaayon sa nagbabagong katawan
at pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na umunlad kasabay nito. Karapat-dapat kayo sa kasiyahang lumalago kasama ninyo, hindi kumukupas sa pagtanda. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas karaniwan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki, isa na maaaring dahilan kung bakit maraming karanasan ang tila minadali at hindi nakakabusog. Maaaring hindi nyo man lang alam na ginagawa nyo ito. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ikatlong pagkakamali, pagmamadali sa karanasan. Sa ating kabataan, marami sa atin ang natutong magbigay kasiyahan sa sarili ng mabilis dahil man sa pangangailangang maging lihim o dahil lang sa nakasanayan. Sa paglipas ng mga taon, ang dating minadaling gawain ay maaaring maging isang malalim na nakaugat na pattern. At diyan nagsisimula ang problema. Ang pagmamadali ay ginagawang mekanikal ang karanasan, isang bagay na hiwalay sa tunay na kasiyahan. Nagiging mas tungkol ito sa paglalabas kaysa sa pag-i-enjoy. Para sa mga lalaking lampas, 60, ang minadaling paraan na ito ay maaaring magnakaw sa inyo ng mas malalim at mas kasiyasyang sensasyon na lubos pa ring kayang maranasan ng inyong katawan. Kapag nagmamadali kayo, walang sapat na oras ang inyong katawan upang unti-unting buuin ang pagka-excite. Ang inyong isip ay hindi nananatili sa sandaling iyon. Sa halip, nag-uunahan kayo patungo sa finish line, halos hindi napapansin ang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng desensitisasyon sa inyo na mag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na kulang o walang emosyon pagkatapos. Ang dating pinagmumulan ng koneksyon ay maaaring magsimulang maging hungkag. Ang pagbagal sa kabilang banda ay nagbabago ng lahat. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng espasyo para magising. Inaanyayahan nito ang inyong nervous system na lubusang makilahok at pinapayagan nito ang inyong isip na muling kumonekta sa bawat sensasyon. Ang mga simpleng gawain tulad ng malalim na paghinga, intensyonal na paghaplos at pagpapabagal ng bilis ay maaaring magbago ng isang ordinaryong sandali tungo sa isang bagay na tunay na nakapagpapalusog at makapangyarihan. Ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa sukdulan. Ito ay tungkol sa presensya, ritmo at pagkamausisa. Sa pamamagitan ng pagtrato sa oras na ito bilang isang bagay na makabuluhan sa halip na rutina, nagsisimula kayong makaramdam na mas buhay, mas buo, at mas nakaayon sa inyong sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapatagal para lang masabi. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa kung ano ang maaaring minamadali ninyo sa loob ng maraming taon. Ngunit kahit ang pagbagal ay hindi magbubukas ng inyong buong potensyal kung nakatuon lamang kayo sa isang bahagi ng inyong katawan. Ang susunod na pagkakamali ay maaaring ikagulat ninyo. Ito ay isang bagay na halos hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ika-4 na pagkakamali, pagbabaliwala sa iba pang bahagi ng iyong katawan. Sa paglipas ng mga taon, maraming kalalakihan ang nasanay na mag-focus lamang sa kanilang ari habang nagbibigay kasiyahan sa sarili na para bang iyon lamang ang lugar kung saan mahalaga ang sensasyon. Ngunit ang katotohanan, ang inyong buong katawan ay isang tanawin ng mga nerve endings at pleasure zones na kapag ginalugad ay maaaring ganap na baguhin ang inyong karanasan.
Sa pamamagitan ng paglilimita ng estimulasyon sa isang lugar lamang, pinapalampas ninyo ang buong spektrum ng pisikal at emosyonal na kasiyahan na kayang ialok ng inyong katawan kahit na lampas 60 na. Ang inyong mga hita dibdib, ibabang bahagi ng tiyan leeg, at lalo na ang perineum, ang lugar sa pagitan ng bayag at butas ng puwit, ay lahat ng mga rehiyon na maaaring magpataas ng excitement at magpalalim ng inyong koneksyon sa sandaling iyon. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang nag-aalok ng pisikal na sensitibidad. Tinutulungan kayo nitong maging mas present, mas nakaayon sa inyong buong katawan, at mas may kamalayang emosyonal. Ang paggalugad gamit ang banayad na haplos, masahe, o kahit na pagbabago ng temperatura ay hindi mga walang kabuluhang luho, sila ay mga pintuan patungo sa mas malaking kasiyahan. Ang pag-engage sa inyong buong katawan ay nakakatulong na sirain ang mga nakasanayang rutina at lumikha ng isang mas mayaman at mas buong karanasan. Hindi ito tungkol sa pagiging eksperimental o kakaiba. Ito ay tungkol sa paggalang sa pagiging komplikado ng inyong katawan at pagpayag sa inyong sarili na maranasan ito ng lubusan. Kayo ay hindi lamang isang bahagi. Kayo ay isang kumpletong sistema ng mga sensasyon, emosyon at kamalayan. Kapag pinasigla ninyo ang kabuuan natural na lumalago ang inyong pakiramdam ng kasiyahan. Ngunit kahit na ginalugad ninyo ang mas maraming bahagi ng inyong katawan, ang paraan ng inyong paghaplos mismo ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At merong isang karaniwang pagkukulang na tahimik na nagbabawas ng ginhawa at sensitibidad para sa hindi mabilang na mga lalaki. Ito ay isang bagay na napakasimple ngunit madalas na binabalewala. Tuklasin natin ito sa susunod. Ikalimang pagkakamali, pag-iwas sa paggamit ng lubricant. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang mga natural na pagbabago sa katawan tulad ng nabawasang moisture sa balat at pagbabago sa sensitibidad ay maaaring magpabago sa pakiramdam ng pisikal na paghaplos kumpara sa dati. Gayunpaman, maraming lalaki ang patuloy na nagbibigay kasiyahan sa sarili nang hindi gumagamit ng anumang pampadulas, kadalasan dahil sa nakasanayan o sa paniniwalang hindi ito kailangan. Ang totoo, ang pag-iwas sa pampadulas ay maaaring lubos na maglimita sa inyong ginhawa at kasiyahan. Ang tuyong pagkikiskisan ay maaaring humantong sa iritasyon at kahit na mga mikroskopikong pinsala sa balat na nagbabawas ng sensitibidad sa paglipas ng panahon. Ang paggamit ng isang dekalidad na water-based na lubricant ay maaaring ganap na baguhin ang inyong karanasan. Pinapayagan nito ang mas makinis at mas banayad na galaw, binabawasan ang panganib ng discomfort at mas ginagaya ang sensasyon ng pakikipagtalik sa kapareha. Maaari itong makatulong na muling gisingin ang mga nerve endings na maaaring natahimik at maaaring pahabain ang parehong tagal at kalidad ng inyong kasiyahan. Para sa mga lalaking maaaring may paninigas ng kasukasuan o nabawasang liksi ng kamay ang lubricant, ay maaaring bawasan ang kinakailangang pagsisikap na ginagawang mas madali at mas kasiyasiya ang karanasan sa pangkalahatan.
Walang anumang dapat ikahiya sa paggamit ng mga kagamitan na sumusuporta sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan. Tulad ng pagsusuot natin ng salamin sa pagbasa upang makakita ng mas malinaw o pagbili ng mga sapatos na may suporta upang makagalaw ng madali. Ang lubricant ay isa lamang anyo ng pangangalaga sa sarili. Ito ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan. Ang pagyakap dito ay maaaring magparamdam sa inyo na mas konektado, mas buhay, at mas may kontrol sa inyong kapakanang sexual. Ngunit natito kahit na may mga tamang kagamitan, maraming lalaki pa rin ang pinipigilan ng isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pisikal na limitasyon. Wala ito sa katawan, nasa isip ito. At maliban kung ito ay matutugunan, maaari itong tahimik na sumabutahe kahit sa mga pinaka-intensyonal na pagsisikap tungo sa kasiyahan. Ano ito? Malalaman nyo na. Ika-6 na pagkakamali. Pagkaramdam ng hiya o konsensya tungkol sa gawain. Para sa maraming lalaking lampas, ang mga damdamin tungkol sa pagbibigay kasiyahan sa sarili ay nabuo noong unang panahon, madalas sa mga kapaligiran kung saan ang pakikipagtalik ay isang paksang bawal at ang masturbasyon ay tinitingnan bilang isang bagay na dapat itago o ikahiya. Kahit ngayon, ilang dekada na ang lumipas ang mga tahimik at nagtatagal na mensaheng iyon ay maaari pa ring lumitaw. Maaaring lohikal ninyong naiintindihan na ito ay isang normal at malusog na gawain, ngunit nakakaramdam pa rin ng bahagyang konsensya pagkatapos o isang sapilitang pangangailangan na panatilihin itong lihim at minadali. Ang emosyonal na tensyon na ito ay maaaring malalim na makaapekto hindi lamang sa karanasan mismo kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang relasyon sa inyong katawan at sa inyong sexualidad. Ang katotohanan ay walang anumang dapat ikahiya sa paglalaan ng oras para sa inyong sarili. Sa katunayan, kapag ginawa ng may intensyon at pangangalaga, ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring maging isang makapangyarihang anyo ng emosyonal na kapanatagan, pag-alis ng stress at kahit na koneksyon sa sarili. Ito ay isang sandali ng paggalang sa sarili, hindi isang nakokonsensyang luho. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagbibigay kasiyahan sa sarili sa mga nakatatanda ay nauugnay sa mas mahimbing na tulog, pinabuting mood, nabawasang pagkabalisa, at mas malaking kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, wala sa mga benepisyong ito ang maaaring lubusang matamasa kung ang konsensya ay bumabalot sa karanasan. Ang pag-alis sa kahihiyang iyon ay nagsisimula sa pamamagitan ng paghamon kung saan nagmula ang mga lumang paniniwalang iyon. Sila ba ay tunay na sa inyo o itinuro ba sa inyo ng iba? Kapag sinimulan ninyong baguhin ang pananaw sa pagbibigay kasiyahan sa sarili, hindi bilang isang lihim na ugali, kundi bilang isang natural at malusog na anyo ng pangangalaga sa sarili, nagbabago ang lahat. Karapat-dapat kayong makaramdam ng kapayapaan, ginhawa at pagmamalaki sa pag-alam na inaalagaan ninyo ang inyong sarili sa isang makabuluhang paraan. Gayunpaman, ang emosyonal na kalayaan ay bahagi lamang ng equation.
Mayroon pang isang huling pagkakamali na madalas hindi napapansin, ngunit maaari nitong lubos na limitahan ang inyong kasiyahan habang patuloy na tumatanda ang inyong katawan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang namamalayan na ito ay isang opsyon hanggang sa subukan nila ito. At kapag ginawa nila, nagbabago ang lahat. Ikapitong pagkakamali, pagbabalewala sa mga kagamitan at pantulong na idinisenyo para sa mga lalaking lampas 60 habang nagbabago ang katawan sa pagtanda. Maraming lalaki ang nakakaranas ng mga pagbabago sa sensitibidad, liksi at lakas. Gayunpaman, sa kabila ng mga natural na pag-unlad na ito, madalas silang nananatili sa parehong paraan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili na ginamit nila sa loob ng maraming dekada, nang hindi man lang isinasaalang-alang na mayroon na ngayong mga kagamitan na partikular na idinisenyo upang suportahan at pagandahin ang kanilang karanasan. Dahil man ito sa pride, pagkailang sa ideya, o simpleng hindi alam kung ano ang magagamit, ang pagbalewala sa mga mapagkukunang ito ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng mas malalim na ginhawa, mas madaling galaw, at kahit na mas malakas na sensasyon. Mayroong malawak na hanay ng mga modernong kagamitan na nilikha para sa mga nakatatandang lalaki. Malalambot na silicone sleeves na ginagaya ang natural na paghaplos, mga disenyong ergonomiko na umaangkop sa naninigas na kasukasuan, at mga banayad na masager na nagpapasigla sa mga lugar na maaaring hindi ninyo pa nagalugad noon. Ang mga produktong ito ay hindi tungkol sa pagpapalit sa inyong paghaplos o sa inyong pagkalalaki. Ito ay tungkol sa pagpapahusay ng inyong koneksyon sa inyong katawan at matalinong pag-angkop sa mga pagbabago nito sa paglipas ng panahon. Tulad ng paggamit ninyo ng salamin sa pagbasa ng walang pag-aalinlangan o pamumuhunan sa mas mahusay na sapatos para sa suporta sa kasukasuan, ang paggamit ng isang mahusay na disenyong pantulong para sa pagbibigay kasiyahan sa sarili ay simpleng matalinong pangangalaga sa sarili. Ang totoo, hindi ninyo nawawala ang inyong sexualidad. Sa pagtanda, ito ay nag-i-evolve. Ang pagyakap sa mga kagamitan na ginawa para sa inyong yugto ng buhay ay nagbibigay daan sa inyo na tuklasin ang kasiyahan sa mga paraang mas kasiyasiya, hindi gaanong nakakapagod, at mas naaayon sa inyong kasalukuyang mga pangangailangan. Maaari pa ninyong matuklasan ang mga bagong sensasyon na muling magpapaningas ng isang pakiramdam ng pagkamausisa at sigla na akala ninyo'y matagal nang nawala. Ngunit ang mga kagamitan at teknik ay bahagi lamang ng kwento. Ang tunay na nagpapabago sa inyong karanasan ay ang mindset na dala ninyo rito. At kapag sinimulan ninyong pagsama-samahin ang lahat ng mga pirasong ito, isang pambihirang bagay ang nagsisimulang mangyari. Buuin natin ang lahat. Bagong mindset at isang kumpletong diskarte sa pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago na maaari ninyong gawin sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang pisikal. Ito ay mental. Habang kayo ay nasa inyong 60s at higit pa, ang pagyakap sa isang bagong mindset tungkol sa pagbibigay kasiyahan sa sarili ay maaaring humantong sa isang mas malalim at mas kapaki-pakinabang na koneksyon sa inyong katawan. Hindi na ito tungkol sa ugali, lihim o performance.
Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili, pagkamausisa, at pagbibigay pugay sa kung sino kayo ngayon, hindi sa kung sino kayo ilang dekada na ang nakalipas. Kapag binitiwan ninyo ang mga lumang mito, nagtatagal na kahihiyan, at mga makalumang teknik, binubuksan ninyo ang pinto sa isang karanasan na maaaring maging pampalusog, pampanumbalik, at kahit na nakapagpapagaling. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng pagkakaiba-iba sa inyong teknik pagbagal upang tunay na maramdaman ang bawat sandali, paggalugad sa inyong buong katawan at paggamit ng mga kagamitan na idinisenyo upang suportahan ang inyong nagbabagong pangangailangan, nagsisimula kayong makaranas ng kasiyahan sa paraang mas makabuluhan at mas nakakabusog. Hindi na ninyo hinahabol lamang ang isang paglabas. Lumilikha kayo ng isang koneksyon. At kapag ipinares ninyo ang mga pisikal na pagsasaayos na ito sa isang emosyonal na pagbabago ng pananaw sa pagbibigay kasiyahan sa sarili bilang isang anyo ng pangangalaga sa halip na isang luho, binubuksan ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili na maaaring natahimik sa paglipas ng mga taon. Nababawi ninyo ang kumpiyansa sigla at isang pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong kapakanang sekswal. Ito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kalusugan, kapayapaan ng isip at isang panghabang buhay na intimasiya sa inyong sarili. Ang isang kumpletong diskarte ay nangangahulugan ng pagkilala na ang inyong mga pangangailangan ay wasto, ang inyong mga pagnanasa ay malusog, at ang inyong oras na mag-isa ay maaaring maging kasing halaga ng anumang iba pang bahagi ng inyong kapakanan. Hindi kayo masyadong matanda para sa paglago, pagtuklas o kasiyahan. Sa katunayan, maaaring ngayon pa lang kayo pumapasok sa pinakakonektado at intensyonal na kabanata ng inyong buhay. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo tratuhin ang inyong sarili kapag walang ibang nakatingin. Konklusyon, muling pag-angkin sa kasiyahan, kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ang pag-abot sa inyong 60s, 70s o higit pa ay hindi ang katapusan ng inyong sekswal na pagkakakilanlan. Ito ay isang imbitasyon upang muling bigyang kahulugan ito ng may mas malaking kalinawan, karunungan at habag. Para sa maraming lalaki, ang pagtanda ay nagdudulot ng tahimik na pagbabago sa enerhiya, sensitibidad at emosyonal na ritmo. Ngunit ang mga pagbabagong iyon ay hindi senyales ng pagkawala ng inyong pagkalalaki, ng inyong kakayahang makaramdam o ng inyong karapatang makaranas ng kasiyahan. Sa katunayan, kung haharapin ng may katapatan at pangangalaga ang yugtong ito ng buhay, ay maaaring maging isa sa pinakamayaman at pinakakasiyasyang kabanata na inyong naranasan. Ang totoo, ang masturbasyon pagkatapos ng isito ay hindi isang gawain ng kabataan. Hindi ito isang bagay na dapat madaliin, balewalain o ikahiya. Ito ay isang gawa ng pagpapanatili ng koneksyon ng pagbibigay-pugay sa isang katawan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng pamumuhay. Ito ay sa simpleng salita, isang anyo ng paggalang sa sarili. At kapag ginawa ng may kamalayan, maaari nitong ibalik hindi lamang ang pisikal na kasiyahan, kundi pati na rin ang isang panibagong pakiramdam ng emosyonal na intimasya sa inyong sarili. Sa buong pag-uusap na ito,
Ginalugad natin ang 7 karaniwang pagkakamali na tahimik na umuubos ng saya at sigla mula sa personal na karanasang ito, pagkapit sa mito ng semen retention, pag-uulit ng parehong mga teknik, pagmamadali sa gawain, pagbalewala sa inyong buong katawan, paglaktaw sa lubricant, pagdadala ng lumang kahihiyan, at pag-iwas sa mga nakakatulong na kagamitan. Ang mga ito ay hindi lamang maliliit na pagkakamali. Sila ay mga senyales ng makalumang pag-iisip na maaaring hindi na angkop para sa lalaking kinahinatnan ninyo. Ngunit ngayon, taglay ninyo na ang kaalaman. Nakita ninyo kung paano ang maliliit na pagbabago tulad ng pagbagal paggalugad ng mas maraming bahagi ng inyong katawan o simpleng pag-alis ng paghuhusga ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Hindi ito tungkol sa mas mahusay na performance. Ito ay tungkol sa mas malalim na pakiramdam. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng pagmamay-ari sa inyong karanasan sa isang mundo na madalas na nagsasabi sa mga nakatatandang lalaki na tahimik na maglaho sa likuran. Linawin natin ang inyong pagnanasa para sa koneksyon, para sa intimasya, para sa kasiyahan. Hindi ito isang bagay na dapat kalimutan habang tumatanda. Ito ay isang bagay na dapat lumago kasama ninyo. Maaaring nagbago ang inyong katawan, ngunit hindi kayo nito pinagtaksilan. Ito ay simpleng nananawagan para sa isang bagong antas ng kamalayan, isang bagong uri ng paggalang. At kapag tinugunan ninyo ang tawag na iyon nang may pagiging bukas, sa halip na pagtutol, papasok kayo sa isang bersyon ng pagkalalaki na parehong mature at may kapangyarihan. Ang muling pag-angkin sa inyong kasiyahan ay tungkol din sa muling pag-angkin sa inyong kumpiyansa. Napakaraming lalaking lampas esangtang ang tahimik na nagdadala ng mga pagdududa tungkol sa performance sa function sa kanilang halaga. Ngunit ang inyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa kung gaano kabilis kayo makarating sa sukdulan o kung gaano kalakas ang inyong paninigas. Ang inyong halaga ay nakasalalay sa inyong presensya, sa inyong pangangalaga, at sa inyong kahandaang makinig sa inyong katawan sa halip na labanan ito. Kapag tinatrato ninyo ang inyong sarili ng may dignidad, nagpapadala kayo ng isang makapangyarihang mensahe, hindi lamang sa inyong sarili, kundi sa mundo. Nandito pa ako, mahalaga pa rin ako. Karapat-dapat pa rin akong makaramdam na buhay. Ang pakiramdam ng dignidad na iyon ay lumalampas pa sa kwarto. Lumilitaw ito sa paraan ng inyong pagdadala sa sarili, sa inyong mga relasyon, sa inyong kalinawan ng isip at maging sa inyong pagtulog. Ang mga lalaking lumalapit sa pagbibigay kasiyahan sa sarili ng may kamalayan ay madalas na nakakahanap ng mga hindi inaasahang benepisyo, mas kaunting stress, mas maraming focus, mas magandang mood, at kahit na mas malalim na kasiyahan sa kanilang mga kapareha. Bakit? Dahil hindi na sila nagmamadali o nagtatago. Isinama na nila ang kanilang sexualidad sa buong larawan ng kung sino sila. Iyan ang tunay na kahulugan ng muling pag-angkin sa paggalang sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman kanino man. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may pagkakasundo sa inyong katawan at sa inyong katotohanan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan ang kahihiyan ay wala ng kapangyarihan, kung saan
Ang mga lumang mito ay hindi na nagdidikta sa inyong mga aksyon at kung saan ang inyong mga pangangailangan ay tinitingnan bilang wasto, hindi luho. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Kaya narito ang aking taos-pusong payo, ang aking aral sa buhay para sa inyo ngayon. Magsimulang muli. Bitawan ang mga makalumang paniniwala na hindi na nakakatulong sa inyo. Bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na mag-explore, matuto at mag-enjoy. Mamuhunan sa mga kagamitang sumusuporta sa inyong ginhawa. Payagan ang inyong sarili na makaramdam ng lubusan ng walang paghingi ng paumanhin. Harapin ang oras na ito hindi bilang isang ugali na dapat itago, kundi bilang isang kasanayan na dapat igalang. Ilang dekada na ninyong inaalagaan ang iba, tinutupad ang mga responsibilidad at sinasalubong ang mga inaasahan. Ngayon, oras na para ibaling ang parehong antas ng pangangalaga sa loob, hindi sa paraang makasarili, kundi sa paraang nakapagpapalusog ng kaluluwa. Dahil kapag tinatrato ninyo ang inyong sarili ng may ganitong intensyon, nagbabago ang lahat sa paligid ninyo, ang inyong kumpiyansa, ang inyong enerhiya, ang inyong kagalakan. Walang petsa ng pag-expire sa kalusugang sexual, walang huling kabanata kung saan hindi nakabilang ang kasiyahan. Ang kwento ay nagpapatuloy at hawak ninyo ang panulat. Muling tinutuklasman ninyo ang mga sensasyong akala ninyo'y nawala na o ginagalugad, ang mga bahagi ng inyong sarili na hindi ninyo pa lubusang kilala. Bawat sandaling ginugugol ninyo sa tapat na koneksyon sa inyong katawan ay isang hakbang patungo sa isang mas buo at mas malayang buhay. Kaya tanungin ang inyong sarili, hindi kung ano ang nawala sa inyo, kundi kung ano pa ang maaari ninyong matamo. Dahil ang totoo, hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan. Pumapasok kayo sa isang mas malalim na yugto, isang nakaugat hindi sa performance, kundi sa presensya, hindi sa bilis, kundi sa lalim, hindi sa hiya, kundi sa pagpipitagan. Ang inyong kasiyahan ay wasto. Ang inyong kumpiyansa ay sa inyo upang muling angkinin. At ang inyong paggalang sa sarili, kung pipiliin ninyong linangin, ay lalakas sa bawat maingat na hakbang na inyong gagawin. Ngayon gawin ninyo ang hakbang na iyon. Karapat-dapat kayo rito. Sanay naging mahalaga ito para sa inyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang isang pagbabago na maaari ninyong isaalang-alang na gawin? Ang pagbabahagi ng inyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga lalaki sa paglalakbay na ito. At huwag kalimutang ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang sa pagbabasa nito. Mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa pamumuhay ng inyong pinakamahusay na buhay sa anumang edad.